gagamitin ang mga bilanggo at ang mga biyag sa ganitong paraan, walang perang gugugunin sa paggawa. At kung hindi pa ito sapat, ang taong bayan ang sabilitan nating paggawain. At sa ganitong paraan din, nangyari sa malalaking pyramid sa Egypto, ang lamang mulis at ang kaliseo ng Roma. Pag ginawa natin ito, pwede ito magbunga ng pag-iimagsik. Ang lupang ito ay maraming beses nang nag-imagsik dahil sa pilitang paggawa. Punong ito ay hindi na muling mag-iimagsik. At kayo, Padre Salvi, anong silbi niyo mga praile kung mag-iimagsik ang bayan? At huwag kayong mga tuwiran ng pawang katunggakan lamang. Dalakayin ba naman ang mga bagay nito sa pagpapamusto? Mas maganda ang aking naging solusyon upang linisin ang mahabang wawa sa dagmon. Ang aking solusyon ay mas matipid at mas pakipakinabang. Kung gusto nyo, wala rin mag-aalaga ng pato. Dami ang balon. Abay, maganda muna lahat ng mawalan sa akin. Dami kumapit na ating balon. Hindi na masama ang panukalang iyan. Ngayong hindi na mapag-aralan ng Latin, pag-aaralan naman ng Kastila. Diyan makikita na ang lakad natin ay paurong. Magandang araw, Ginoong Simon. Ito nga po pala si Iskani, ang aking matalik na idea. Magandang araw din sa inyong dalawa, Basilio at Silani. May tatanong ko lang, totoo bang hindi makabili ng alas ang mga tao sa inyong dalawigan kung dahil sa karitaan? Hindi na nga ako bumibili. Dahil hindi na po Wala akong masamang ibig sabihin. Halika't samahan niyo na lamang akong uminom ng serbesa. Salamat na lang po, ngunit hindi po talaga kami umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Camaron, ang pag-inom ng maraming tubig ang sanhi. Bakit? Parang hindi kaya yata masaya sa tanawin, Gino. Ang gusto ko lamang ay makinig ng mga alamat. Alamat ba ka mo? Sandali lang. Halina, makinig kayo. May isa akong isasalaysay patungkol ito sa alamat ng malapad na bato. Taon noong unang panahon, ang mga katutubo ay sinasamba itong malapad na bato. Iniisip nila na sa loob, dito ay may nakatirang mga espiritu, pinakatakutan din nila ito. Ngunit isang araw, ang malapad na bato ay tinira ng mga tulisan dahil dito unting-unting nawala ang mga paniniwala nila patungkol sa bato. Ang kanilang takot sa mga espiritu ay napalitan ng mga takot sa tulisan. At Sa wakas, napagawa ko na ang aking bahay kahit na ako'y kabesa de barangay. Kahit na magastos, kakayanin ko. Ako, kahit na manalo ka man sa kaso, walang matitira sa isaplot. Ama, pinanganak tayong galing sa alabok at babalik tayong walang saplot. Kaya huwag kang mag-alinlangan. Ama, habang nilalakad mo ang karapatan mo para sa lupa, pinagsasamantalaan ka ng mga praile at tinapon si Thanos. Hayaan mo anak, pag nanalo tayo sa kaso, mapapalaya natin si Tano. At kung hindi man, pues wala na akong anak. Huli! Nahuli ng mga tulisan ng ama mo at pinapatapos ng 500 piso. Ngunit 200 piso lamang ang meron ako. Nanalangin ako ng nanalangin, ngunit walang milagrong dumating. Makuha pa ang tulisan ng aking ama. Wala na akong magagawa kundi manilbihan sa aming mamamayan kapag payo na sa Shimana Pensyang. Huli, kailangan nating mapalaya ang iyong ama. At pag nanalo tayo sa kaso, ay matutubos ka sa Sa wakas, at nakarating na rin ako dito sa bahay ng Kapitán Tiago. Nabalitaan kong tinitirahan to ng isang katiwala.
Magandang umaga, Basilio. Nagkulitan mo na bang pagtakot kay Gabay Sintales? Mukhang hindi pa. Hindi pa nga, dahil nawawala na rin akong ganang kumain. Kalakas naman ng repe kinakapano sa mesa di kalit ako nagising. Ang dahil na nangyari ko na. Naalala ko pa nung tinipok ako ni Kapitan Tiago at pinag-aral. Ano yun? Kaluskos. May asaro na lalaki at nag-umpisa na siya magbukay. Nakakaba. Ha? Simon? Papanoorin ko na lamang siya. Ngunit nagsisimula na siya mapagod. Siguro pwede na ako lumabas sa aking pagtutubig. Pwede ba kitang tulungan, Ginoo? Naalala mo ba yung mga panahon na inilibing natin ang aking ina sa conflict ito? 13 taon nang nakalipas. Ikaliligaya kong makakahikan din na rin ako sa iyo. Alam mo ba ako? Liban sa akin, napakadakila mong tao at maraming taong nag-aakala na patay ka na. Ipagtanto mo na ang aking diri na maaari isawi ko. Ngunit hindi ko papatay sa pag-asa at hindi ko sisisiyan. Akin at sasalisay sa iyo ang nangyari sa akin sa loob ng 10 taon. Kagigising ko lamang Ingkong. Pagdating po ni Ama, pakasabi na lang po na papasok na ako sa kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng Kastilang. Isa na lamang ako dito sa aming bahay. Na nakapili ng babae at namamas ko at nagsisimbahan sabay-sabay habang ako ay nandito na lamang. Ha? Ang aming mga kamag-anak? Kamusta tanda sa ito? Bakit di po kayo nagsasalita? Ayos lamang po ba kayo ang magsalo? Sa TV na? Nabalitaan mo ba bang nangyari kay Marcelo? Abay, oo naman. Nalaman kong pipi na siya. Marami dahil siguro masasama sa paligid niya at di niya ito naturuan. Akalain mo babaeng pwede nang ikasal? Hindi pa rin marunong magdasal. Pinatawag mo daw po ako? Abay, oo. Halika, tuturuan kita kung paano magdasal. Sa wakas nakauwi na rin ako. Tulong sa kwartang nakuha mo. Ngunit bakit ganito na ang aking bahay? Anong nangyari sa aking napundar? Paano na ang aking lupa? Magandang umaga, Ginoong Talas. Magandang umaga rin sa iyo, Ginoong Simon. Tuloy ka, pasok ka. Alam kong hindi niyo gusto yung mga alas sa pangkaraniwan. All one. Kaya't din lang po ang pinakamaganda sa aking mga ibinibenta. Kayo po ba? Hindi po ba kayo bibili? Hindi ba't nasa iyo ang Agnes ni Maria Clara? Ito ba? Oo nga. Ito totoo. Ito yung abos ni Maria Clara. Kung inyong pagbibili, 100 o kaya naman nila. Ngunit kailangan ko muna tanongin ang aking anak na si William. Pwede bang magkita tayo bukas ng umaga? Di ba iyan ang mga bagong may-ari ng aking lupain? Anong ginagawa ng abos ni Maria Clara dito sa aking kwarto? At bakit nawawala ang revolver ko? Sulat? Si Kabesang Talis wala nagnakaw ng aking revolver. At humingi siya ng tawad. Sasama sa tulisan si Kabesang Talis. Anong gagawin sa aking revolver? Hindi ko kumakalat sa bahay ng balitang mamatay mga kain at makasiwa ng lupa ng bagong may-ari.
Ang ko ay mag-biserang talis na pang sawi ko. Sa wakas, natagpuan ko na ang aking hinahanap.